Pinagmulaanan ng kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang panibagong pag-uugnay sa kanyang pangalan sa mag-asawang Diskaya. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Muli na namang kinaladkad ang pangalan ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa kontrobersyang kinasasangkutan ng mag-asawang Diskaya. Laman ng panibagong atake, ginamit daw ng dating leader ng Kamara ang mag-asawang Diskaya sa pagbili ng mamahaling property sa isang eksklusibong subdivision sa Makati gamit ang pera ng flood control project. Pero giid ng abogado at tagapagsalita ni Congressman Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, hindi kilala ng kongresista ang mag-asawang Diskaya at kailanmay hindi nito nakausap alinman kina Curly o Sara Diskaya. Nangangahulugan nito aniya na walang namagitang transaksyon sa pagitan ng mag-asawang kontraktor at dating leader ng Kamara. Talawas ito sa lumalabas na paratang na di umano'y ginagamit ng kongresista ang mag-asawang Diskaya bilang front sa pagbili ng mga ari-arian. Representative Romualdez has no knowledge nor involvement in the purported transaction. Sabi ni Romualdez, sa media lamang niya unang narinig ang pangalan ng mag-asawang Diskaya at sa kasagsagan na ng investigasyon sa flood control project. Representative Romualdez has not met the Diskayas and has only heard of them based on what is being said in the media. As such, the claim in the report about using the Diskayas as a front in a property purchase is outright baseless. Sabi pa ni Romualdez, marami na rin nagpatunay na wala siyang kaugnayan sa mag-asawang kontratista. Isa na dito, ang kamakailay pahayag ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na siya ding chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang komite na nag-iimbestiga sa flood control anomaly. Sabi ni Lacson, wala siyang nakitang koneksyon ni Congressman Romualdez sa issue ng flood control. Maging si Curly Diskaya mismo ay hayagang nagsabi sa isang investigasyon sa Kongreso. Wala siyang naging transaksyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker. Gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Gusto ko iparating din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. This sworn testimony is part of the official congressional record and directly contradicts the insinuations now being revived in public discourse. Sinusugan din ni Attorney Fajardo ang pahayag ni Senator Lacson na hindi ang haka-haka ang hahatol, kundi ang matibay na ebidensya. Tiniyak naman ni dating Speaker Romualdez na mananatili ang kanyang respeto sa proseso ng ating batas. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.